Magandang hapon dito ang News TV Quick Response Team sumusugod kahit saan sa ngalan ng katotohanan. Sa hapong ito, narito po ang News TV Quick Response Team sa Barangay San Ildefonso dito po sa Magalang, Pampanga, kung saan isang shabu lab ang nadiskubre ng mga otoridad at nagkaroon nga po ng raid ang mga tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency kanina, kung saan 7 ang naaresto na pawang mga Chinese national. Nasa gitna ng palayan at halos nasa paanan na ng Mount Arayat ang nasabing shabu lab na sinalakay po ng mga otoridad. Ayon sa PIDEA, 2 buwan din nilang minanmanan ang target bago isinagawa operasyon. Ganap na alas 10 ng umaga kanina nang isagawa ang raid. 7 lalaking Chinese national at 1 babae ang arestado. Kabilang sa mga inaresto ang umano'y leader nila na isang alias Alvin. Batay sa investigasyon, ginamit lang na front ng sindikato ang babuyan para hindi mahalata ang amoy ng mga nilulutong kemikal. Sinadya rin daw ng mga sindikatong magtayo ng paggawa ng shabu na malapit sa training center ng PNP at isang drug rehab center upang hindi paghinalaan ang kanilang operasyon. Sa puntong ito, kasama po natin dito si Barangay Chairman Marshall Alfaro ng Barangay San Ildefonso dito po sa Magalang, Pampanga. Kap, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po. Apo, sa tingin nyo ay gaano katagal na po ba nag-ooperate itong shabu lab na ito? Sa tingin ko po, mga 2 buwan pa lang yan kasi nung nakaraang buwan, naamoy ko na yan. Kaso inaano ko, sinasabihan ko yung mayari na sabi ko sa kanya, nangangamoy yung babuyan mo, ayusin mo dahil inireklamo ka ng mga tao. Apo. So, nagko-comply naman po kaso sa isang araw, darating din na naman, nangangamoy na naman. Tapos yung pong palayan, rinereklamo nila, may namamatay na. Pero lumaki pa po yung palayan kaya siguro sa tansya ko mga 2 months pa lang ang operation niya. Apo, yung reklamo nanggagaling sa mga kababayan natin, yun yung amoy ng babuyan mismo po? Opo, tsaka po yung mga magsasakang dumadaan doon, kaninang umaga pa nga po, mayroon kaming ocular inspection. Opo. Tapos, 8:30 ng umaga, kumatok ako doon sa kanila, hindi po sila nagbukas. Ang nagbukas sa akin, yung pong mama na maliit, may patch na PIDEA. Apo. Sabi po sa akin na anong kailangan mo? Ako yung kapitan dito, may ocular inspection kami. Apo. Ang sabi sa akin, otoridad ako, mamaya ka na, may operation kami dito. Apo. So hindi na po ako nagpumilit. Bumalik po ako ng barangay yon. Hinintay ko yung mga kasama ko sa Sangguniang Bayan. Apo. Dahil kasama ko pong mag-inspection doon. So suddenly, sabi nung mga tumawag sa akin, yung pulis, dumating po yung EPE, kailangan ka dito, may laboratory, sabi ko. So ganun lang po. Yung mismong mga nagpapatakbo ng shabu lab, humingi ba ng barangay clearance sa inyo dati o nakipag-ugnayan po bago po nila sinet up po yung babuyan muna? Actually po, yung binili nila, existing na po, babuyan na kagad. Ang may-ari nung dati si Nida Farm. Tapos binili po nung mga inchik na yon, mga 2014 po nung nabili yon. Tapos kumuha ng permit sa akin 2 beses na. Okay naman po yung mga papel nila Kaso nung nagpagawa nga po ng building, yung bodega, so tinatanong ko kung may permit ba yung bodega niyan. Sabi, mayroon daw, kukuha ka. Tapos hindi naman po kasi nakakapasok dyan dahil swine yan, bawal. Minsan hindi naman po binabawal. Minsan naiiya ka rin pumasok dahil mga inchik yan. Tsaka madalang po yung pagpunta namin kung mag-ocular inspection lang po kami doon lang pumupunta. Oo, at doon sa halos 2 buwan na naobserbahan nyo sila, paano po yung, kumbaga, yung mga alaga nilang baboy? Kasi yun talaga ginawa nilang cover, no po? Paano po yun? Nagbebenta ba sila sa komunidad ng karne o paano po? May mga mga negosyante pumapasok doon, nakatrack po sila pagka mag-load Pero marami yan po, mga 50, 100, sinasakay nila sa truck. Nagpagawa nga po sila ng disposing area dito sa daan sa kalsada. So, pagka nagdi-dispose sila, nakikita naman po namin na maganda yung disposal Parang nila. totoo, no? Opo, tapos mga 300 plus ang baboy nila sa loob. Opo. At ngayon na na-discover nga itong shabu lab pala, naging reaksyon ng komunidad? Lahat po kami dito nabigla dahil hindi namin alam na ganun po yung operasyon nila doon. Tapos tiningnan po namin kanina yung mga tao, ala po kaming kilala. Yung isa lang, yung si Alvin, yun lang, si James Wong. Opo. Alam ko, James yun lang ang kilala ko. Tapos yung pong iba hindi ko kilala. Yung alias Alvin na ho na yun, yung sinasabi leader, matagal na ho yun dito sa area po ninyo? Mga 2 years na po yun dito. Talagang pamilyar, ano ho? Opo, Minsan kasi reneklamo siya pumunta dito, yun.
kinausap namin. Kasi po ako, pagka may complaint, lalo na sa mga barangay na ganyan, sa mga piggery, ginagawa namin ng paraan. Opo. Para wala pong masabi yung mga nasasakupan po. Yun nga lang, hindi po namin na alam na may sabulab sa loob. Ngayon ho na yan nga, na nadiskubre ito at sa layo po ng lugar, pwede ho talagang pagtayuan ng, kumbaga parang perfect setup sa isang laboratorio. Ano po ang gagawin niyo po sunod? Dahil sa na-discovery po yan, so gagawa kami ng ordinansa. Yung lahat ng operator ng farm dito sa amin at sa piggery, kailangan pong pasukin namin every 3 months o kaya kung pwedeng every month. Opo. Para po ma-monitor natin, para kung gusto man nilang gumawa ng laboratory na kamukha niyan, monitor agad. Tapos madi-discourage na silang gumawa niyan dahil siguro medyo magigipit kami sa mga kukuha ng permit. Opo. Ganun lang ang magagawa namin dahil hanggang sa permit lang. Kung walang permit, hindi makakapag-operate yan. Opo. Maraming salamat po sa yun pagkakataon, Kap. Si Maraming salamat. Kapitan, salamat po. Si Kapitan Marshall Alfaro ng Barangay San Ildefonso dito po sa Magalang, Pampanga. At